Ito na po ang matinding balita. Sabi po ni President Trump ay handa na pong makapagnegosasyon ang Iran sa Amerika. At ang mga mamamayan po ng Iran ay gusto na pong magpasaklolo sa Amerika. At sa iba po pong gagawa natin reaction video, 8 sa 10 Pinoy naniniwala na ang Amerika ang unang maaasahang tutulong sa interes ng bansa ukol sa West Philippine Sea. Para po sa konteksto ng ating reaction video, panoorin po natin ang video to. Let's do this. Iran called to negotiate. Yesterday, the leaders of Iran called, they want to negotiate. I think they're tired of being beat up by the United States. Tama. Handa nang makipagnegosasyon ng Iran sa Estados Unidos. Ito ang ibinalita ni US President Donald Trump nang tanungin tungkol sa tumitinding protesta sa Iran. Buti naman. Ayon kay Trump, seryoso nang pinag-aaralan ng White House at ng militar ng Estados Unidos ang iba't ibang hakbang laban sa Iran, kabilang na ang posibleng military intervention. It's starting to, it looks like, and there seem to be some people killed that aren't supposed to be killed. These are violent. If you call them leaders, I don't know if they're leaders or just they rule through violence. But we're looking at it very seriously. The military is looking at it, and we're looking at some very strong options. Tama nga naman yun para sa akin, no, na makipagnegosasyon na ang Iran dito po sa Amerika. At syempre nga po naman, may punto nga naman si President Trump doon na grabe nga po yung patayan, no. Kumbaga yung mga nagpo-protesta po ay pinapatay po ng mismong gobyerno ng Iran. Hindi po makatao yun. Kaya gusto na nga po mag-intervent o makialam dito ng Amerika dahil mismong mga Iranian citizens po ay humihingi na po ng saklolo, no, sa Amerika dahil po sa ginagawa sa kanila ng kanilang gobyerno. Kumbaga wala na po silang kalayaan na maghayag ng kanilang saloobin. Siyempre nga naman, sobrang tindi ng kahirapan at siyempre ng matinding inflation sa kanilang bansa, halos wala na nga rin value ang kanilang pera. Kaya po sila nagpo-protesta. No, kaya po para sa akin, no, sa atin po sa Pilipinas, diyan po sa Pilipinas, sobrang malaya po tayo makapaghayag ng ating saloobin. Sana po hindi po mangyari sa atin, nangyayari po sa mga tulad ng mga bansang tulad po rin sa China, na talaga pong hindi sila nakapaghayag basta-basta na kanilang saloobin. No, sa atin po sa Pilipinas may demokrasya. Sa mga bansang to po, hirap na hirap po sila at pinapatay po sila kapag po naghahayag sila ng kanilang saloobin. Isipin nyo, no? Nagpaprotesta sila, tapos mismong gobyerno nila ang pumapatay sa kanila. Sobrang hindi nga naman po makatao yung ganun. Looking at it, and we're looking at some very strong options. Batay sa ulat ng mga international human rights groups, umaabot na sa mahigit 500 ang nasasawi sa mga protesta sa Iran. Grabe, 500 na po ang nasasawi dahil sa protesta. No, kaya po hindi na nga po talaga makatao 'yan. No, kumbaga parang wala na po silang ibang choice, no, kaya gumawa sila ng pagprotesta o hindi. Mahirap po rin po ang buhay nila at kung sila ay lumaban sa kanilang gobyerno, sila naman po ay pinapatay. Kaya sobrang nakakaawa po ang mga Iranian citizen kasi po ngayon po nakikita po natin, no, talaga pong ayaw na po nila ng rehimen ni Khamenei. No, gusto na rin patalsikin si Khamenei at nga po, ang gusto na nga po talaga rin umalis ni Khamenei, no, sa bansa niya, gusto niya pumunta sa Russia. Pero nga po sana talaga ito po ay mapag-usapan, no. Sana nga totoo na gusto nang makipag-negotiate ng Iran dito po sa Amerika. Dahil kung magkakandaleche-leche po, alam po natin na hindi po mananalo ang Iran sa Amerika. Lalo't kakampi rin ng Amerika yung Israel. Tandaan niyo yan, no, isa pong matinding malakas yun. No, kung sa Israel nga ay hirap na hirap tong Iran, paano pa kaya kung Amerika pa ang mga kalaban nila? Alam din naman natin kung anong ginawa ni President Trump doon sa Venezuela, no? At kayang-kaya talagang kubkubin ng Amerika itong Iran. Nakaramihan ay mga sibilyan. Libo-libo rin ang iniulat na inaresto ng mga otoridad habang nananatiling mahigpit ang internet blackout sa buong bansa, Yun lang. na lalong nagpapahirap sa verifikasyon ng aktwal na bilang ng mga biktima. Isipin nyo, no, walang internet, no, may news blackout. Hindi talaga sila makapaghayag ng saloobin nila kahit malang sa internet. Hindi nalalaman ng ibang bansa kung anong totoong nangyayari. At yung 500 na sinasabing bilang na yun ng mga nasasawi, hindi pa po sigurado yun kasi nga po wala nga po silang internet at may news blackout. No? Kaya hindi mako-confirm, baka malay mo, libon-libo na ang mga namatay dyan. Dahil dyan po dyan sa protesta nila dyan sa Iran. Handa naman tumulong si Trump para maibalik ang internet sa Yun. bansa sa pamamagitan ng Starlink ni Elon Musk. Yun. We may get the internet going, if that's possible. Are you talking to Musk We may about? speak to Elon, because as you know, he's very good at that kind of thing. He's got a very good company. Tama. At ano, napansin nyo talaga dito sa Amerika, lalo dito kay President Trump, talagang ang gusto niyang tumulong. Gusto niyang mamagitan sa mga nangyayari.
At kung may ganito man nangyayari, ay talaga pong gusto niya yung mga tao ay makalaya na, no, sa paghihirap nila, at ayaw niya nga din ng ginaganon-ganon yung mga tao dyan sa Iran. Although yung iba sinasabi na pangingialam yan ng bansa ng may bansa. Pero kasi nga, kung iisipin nyo, talagang mismong tao na sa Iran ang humihingi ng tulong sa Amerika. 'Di ba? At obviously, ayaw na po nila sa kanilang leader na si Khamenei. 'Di ba? Hindi po sila magpoprotesta ng ganyan kung talagang gusto pa rin nila yung gobyerno nila. At ano ang ibinabalik sa kanilang gobyerno nila? Kinukulong sila, 'di ba? Pinapatay sila. 'Di ba? Imbis na talaga pong bumaba ang pride ng kanilang gobyerno, ay talaga pong pinaparusahan pa sila. Kaya sino mang tao ay talagang gagawin po itong bagay na to kapag hirap na hirap ka na. Hindi ka na makapamuhay ng tama, wala ka ng negosyo, hanap buhay sa mismong bansa mo kasi nga bagsak ang ekonomiya at talaga pong wala nang halos value ang kanilang pera. Tapos ganyan pa yung leader nila. Nakamonitor din ng Israel sa kaguluhan sa Iran at kinondena ang umano'y mass killing sa mga sibilyan. ישראל עוקבת בדריכות על הנעשה באיראן. הפגנות למען החירות התפשטו ברחבי המדינה. העם בישראל, העולם כולו, משתאה מול הגבורה האדירה של אזרחי. Diba, isipin nyo, no? Talaga pong kahit sino ayaw nang nangyayari dyan sa Iran. Kahit hindi po nila bansa yan at hindi po nila citizen yung mga yan o hindi nila tao yung mga yan, ayaw nating lahat dyan. Kahit ikaw, kung may puso ka, diba? Diba? Meron kang humility. Ayaw mo na nangyayari dyan sa Iran, diba? The people of Israel and the entire world stand in awe of the immense bravery of Iranian citizen. Diba? Isipin nyo yun. Kumaga kasi, nahihirapan na nga po sila kahit nagkandamata na sila, nagpo-protesta pa rin talaga sila sa kanilang gobyerno kasi nga wala na nga pong magandang na idudulot ng gobyerno nila sa kanila. Hirap ang buhay nila, wala na pong internet, halos wala na po talaga silang kabuhayan. Kaya nga po lahat po halos ng bansa na nakapalibot dyan sa Iran ay nakamonitor. Ibig sabihin lang po nun, pro-people sila ng Iran. 'Di ba? Kaya nga po itong Iran, talagang Iranian people, gusto na nang magpasok lolo kasi nga po ginaganyan sila ng sarili ng gobyerno. איראן. ישראל תומכת במאבקם לחופש ומגנה. Israel supports their struggle for freedom and strongly condemns the mass killing of innocent civilian. 'Di ba? Isipin niyo yan, talaga kung may puso ka kahit isipin niyo kalaban talaga ng Israel ng Iran. Pero 'di ba, yung inosenteng tao, no, inosenteng mamamayan, 'di ba, nandun yung puso pa rin ng Israel. Nakasuporta sila sa gustong freedom ng mga Iranian people, 'di ba? Siyempre, gano'n nga ginagawa sa kanila, pinapatay sila Hindi po makatao yun. בתקיפות את מעשי הטבח ההמוני באזרחים חפים מפשע. Samantala, inaakusahan ng Iranian government ang Estados Unidos at ang Israel ng umano'y pakikialam at pagpapalala ng kaguluhan sa kanilang bansa na isang aligasyong mariing itinanggi ng Washington. Ayon kay Trump, humihingi ng tulong ang mga Iranian dahil sa nararanasang kaguluhan at nais ng mga ito ng kalayaan na matagal nang hindi nararanasan sa Iran. Ayaw pa kasi tanggapin talaga ni Khamenei, no, na talagang ayaw na sa kanya ng kanyang mga mamamayan. Ito nga, kung hindi talaga makikipag-negotiate itong si Khamenei o ang Iranian government dito sa Amerika, lako, alam na natin ang kahinatnan nito. Tapos agad tong Iran, isipin niyo yung mangyayari dyan, no? Magdo-double down pa dyan, no? Magdo-double down pa dyan ang Israel. Talagang tutulong pa ang Israel dyan sa Amerika. Makukubkub tong Iran at maliliberate na ang kanilang bansa. Yung freedom na inaasam nila ay siguradong matatamo na yan ng Iran. No, kasi kung talagang makulit tong Iranian government, lalo si Khamenei, matatapos po ang karir niya rito. No, sabagay medyo matanda na nga siya, 86 years old na siya. Pero kung iisipin nyo, sana wag niya nang paabutin sa ganun, no, na talagang kubkubin sila ng Amerika. Dahil alam na po natin kung paano gumalaw ang Amerika at kapag sinabi nito ni President Trump ay kanyang ginagawa. I think they just want peace. They want to have freedom. The protesters are after freedom. Iran has not allowed freedom for a long time. And the protesters, I don't think they're trying to appease me. They're trying to get somebody to help them. They're under siege. And now it looks like they're being shot, which is a very bad thing. Nagbabala naman ang Iran na handa silang gumanti sakaling atakihin sila ng Estados Unidos sa gitna ng lumalalang protesta sa bansa. Ay nako, kumbaga no, talagang pinapangatawanan dito ng Iran na naninindigan sila na talagang tama pa rin ang ginagawa nila although pumapatay na sila ng sarili nilang mamamayan. Mismong Iranian people na ang pinapatay nila, lahi nila. At nakikita natin dahil nga sa protesta na to, alam natin na ayaw na ng mga mamamayan nila sa kanilang gobyerno.
gobyerno. Parang sinasabi nila na tama lang yung ginagawa namin, huwag kayong makialam dito, tao namin itong mga to. Wala silang puso, no? Sarili nilang mamamayan yan, ha? Ginaganyan ni Khamenei o ng Iranian government, no? Tapos sabi pa nila dito na kapag gumalaw ang Amerika, hindi sila mag-aatubiling gumante. Di ba kung iisipin nyo yun, kumbaga talagang pinangangatawanan nila na tama ang kanilang ginagawa sa kanilang mamamayan, na which is para sa atin, alam naman nating mali. Kapag ginawa po nila yan, nako, tapos na talaga tong si Khamenei. Banta ng Iranian Parliament. Magiging target ng kanilang retaliation ang mga military at shipping center ng US at Israel kung patuloy na makikialam ang mga ito at magsasagawa ng pag-atake laban sa Iran. Ay nako talaga, Iran, dapat nag-iisip kayo ng mabuti. Alam naman natin kung paano ang Amerika ngayon, di ba? Isipin nyo yan. Sabi ko nga, di ba, magdo-double down pa dyan ng Israel. Di ba? Kasi dalawang binantaan nila, di ba? Yung ano daw ng Amerika at ng Israel. Siyempre, hindi pa pwede mo retaliate talaga yung dalawang bansa. Kapag ginawa talaga ng Iran yan, game over na tong si Khamenei. Lipat po tayo dito sa ating isang topic. 8 sa 10 Pinoy naniniwala na US ang unang maaasahan tutulong sa interes ng bansa sa West Philippine Sea. Pakinggan, panoorin po natin to. Hindi nang si Obra yung peace talk lang eh. Kailangan pang tatagan ng Pilipinas ang paninindigan nito sa pag-iit ng karapatan sa West Philippine Sea. Ito ang paniniwala ni Fia, residente mula sa Bulacan. Aniya, hindi dapat na simpleng pakikipag-usap lamang ang gawin ng pamahalaan sa China, kundi mas matatag na paninindigan at katibayan. Natatakot naman ito sa maaaring kahinatnan ng patuloy na agresyon ng China, lalo na para sa ating mga kababayang mangingisda sa lugar. Well, wala na nga tayong magagawa dyan. Talagang tagal na pong ginagawa ng China yon sa atin. Alam po natin kung anong dahilan yan. Dahil po dun sa gentleman's agreement. Kahit po i-deny pa nila ng i-deny yan, talaga pong merong gentleman's agreement. Kaya po tayo ginaganyan ngayon ng China. Pinaniniwalaan po nila yung gentleman's agreement po na yon. Kaya ngayon, hindi na po natin maiiwasan na araw-araw na tayong bubulihin talaga ng China dyan sa West Philippine Sea. Ang kailangan na po natin gawin dito ay talaga magpalakas na magpalakas ang Pilipinas, no? At talaga pong yung talagang pagbabantay natin sa ating EEC ay paigtingin. Yun po ang dapat gawin ng Pilipinas. Kasi wala na po tayong magagawa. Hindi na po natin pwedeng isulong pa ang demokrasya o pakikipag-usap sa China. Dahil ilang beses na po nakipag-usap ang Pilipinas, lalo na po ang DFA sa China, pero wala pong nangyari. Ilang araw, ilang linggo lang, sila rin mismo agad ang China ang lumabag sa napag-usapan. Kaya walang sense po makipag-usap sa China regarding po dyan sa ating teritoryo sa West Philippine Sea. Kawawa yung mga fishermen natin doon na side. Economical wise, lalo na doon din yung mga fishes natin na binibenta dito sa market. For sure, kakonti yung source natin, dami ng huli, tataas din yung bilihin natin doon. Para naman kay Daniel, kailangan pang dagdagan at palakasin ang military presence ng bansa sa West Philippine Sea. Yes. Tagan po yung mga nagpapatrol na mga barko natin doon sa West Philippine Sea. Kumbaga para mas mabantayan. Kapag ka naaalog ng mga Navy natin, yung mga Chinese Coast Guard, umaalis naman sila kahit papaano. Kumbaga, nakukulangan lang tayo sa puwersa ng militar, kaya siguro. Matagal ko nang sinasabi yan, di ba dito po sa ating channel, sa ating reaction video, na talaga pong lahat po ng choke point, no? Ibig sabihin, from A to Z, na ating teritoryo, na ating sa West Philippine Sea, ay bantayan po sana ng ating gobyerno, ating Philippine Coast Guard. Dahil po baka mamaya may mga lugar sa ating EEC na hindi po natin totally nababantayan, ay dun po sila gumawa ng kabalbalan na naman at dun sila magtayo na naman ng artificial na island nila. Baka hindi natin alam, talaga pong tinatambakan na po yung ilalim ng dagat doon sa punto na hindi po natin nakikita sa ating EEC. Baka mamaya, napupondohan na po nila yun ng talagang matinding structure. Tapos magugulat na lang tayo na meron na naman po silang natayong artificial island. Kaya dapat po hindi po mag-isa walang bahala ang ating mga PCG, ang ating gobyerno sa lahat po ng ating teritoryo. From A to Z, talaga po lahat po yan sana maikutan lagi ng ating PCG. Suporta. Pagdating sa mga bansa na maaaring makatulong sa Pilipinas sa pag-iit ng karapatan ng bansa sa West Philippine Sea, ang Estados Unidos ang nakikita nilang pangunahing makatutulong sa bansa. Tingin ko pa makakatulong dyan ang US, kumbaga syempre, di ba, malakas yung pwersa ng military. Tama. Ang the best na makakatulong po talaga sa atin is yung US po, since Yes. lamang po sila sa troops and sa military.
Buti naman po no, ang ating mga mamamayan dyan sa Pilipinas ay talaga pong mulat na sa katotohanan na ang Amerika po talaga ang tunay na higit sa lahat na makakatulong sa ating bansa. Imagine niyo po itong sasabihin ko sa inyo. Imagine niyo kung hindi napaalis o umalis ang Amerika noong 1992 sa ating bansang Pilipinas. Kung hanggang ngayon po ay nasa Pilipinas pa rin po ang mga military ng Amerika, hindi po tayo gaganyanin ng China. Imagine niyo yun kung talagang hindi sila umalis noong 1992. Malakas na po sana ang Pilipinas. No? Yung ating mga sandatahang lakas, high-tech na lalo hanggang ngayon. Kumbaga, nakakasabay po tayo. At syempre po, protektado ang Pilipinas noon dahil may mga base militar po ang Amerika noon, di ba? Kung hanggang ngayon ganon, hindi sila umalis noong 1992. Kaya po talaga para sa akin, no, Amerika po ang tunay na mapapakinabangan po natin, talaga pong susuporta sa atin dito sa laban natin, dito sa mapanakop na China. Ganun po yun. Buti naman po para sa akin. At talaga pong 8 sa 10 Pinoy sa survey po na to, 80% ng mga Pilipino ay naniniwala ang Amerika ang pinakamalaking tulong sa atin at makakasuporta. Yung military power po nila is mataas. And then, noon natulungan na tayo noon ng US. Tama. And most likely, if magkaroon ng ganong scenario, baka po, tulungan ulit tayo ng US. Saka ito yung sa akin po, no, ako po bilang taga-Olonga po sa Pilipinas, no, taga-Olonga po kami. Talaga pong kung iisipin nyo, talagang ibang level po yung cost of living noon. Sobrang ganda ng cost of living noon nung merong Amerikano. Ramdam na ramdam mo talaga yung pag-unlad ng buhay. Kung hindi man ganun kaunlad, hindi ka hikahos. Alam niyo yon. At kung hanggang ngayon po sana, kung hindi nga po sila napaalis noong 1992, kung hanggang ngayon hawak po tayo ng Amerikano, kung nasa Pilipinas sila, talaga po maganda po ang buhay natin. Baka nga po yung ekonomiya natin sobrang taas. No, baka sumasabay tayo sa Amerika talaga. Kumbaga, yung pagka third world country natin, hindi na po baka ganun. Baka nga papuntang first world country na tayo. At kung isipin nyo, baka nga kung hanggang ngayon, ay talaga pong hindi po nangyari yung pag-alis nila noong 1992, baka nga po nakakapunta po tayo ng Amerika ng walang kahirap-hirap na hindi na po kailangan ng visa. Di ba po? Baka ganun na. Pero nga po, yung nangyari nga po noong 1992, yun po ang pinakamatinding, ang para sa akin is pinakamatinding wrong decision na ginawa ng Pilipinas noon. Kung sino man yung presidente noon, ayoko nang banggitin. Di ba po? Para sa akin kasi noon, yung nasa Pilipinas, ang Amerika, ay talaga pong maganda po ang buhay ng Pilipino. Sobrang solid po talaga. Updated tayo sa lahat. Lalo pa siguro ngayon, kung hanggang ngayon, ang Amerika ay nasa Pilipinas. Hindi naman tayo tutulungan ng Russia sa hindi naman din kaya ng mga maliliit na bansa yung Tama. China. Amerika lang talaga. Sa tingin ko na kayang tumulong sa atin na sa ganyang bagay. Ganito rin ang lumabas sa pinakabagong Pulse Asia Survey na kinomisyon ng Stratbase at isinagawa mula December 12 hanggang 15, 2025. Pinapili ang 1,200 katao ng 5 bansa o organisasyon na kanilang pinagkakatiwalaan at pinaniniwalaang dapat makatrabaho ng Administrasyong Marcos sa pagpapatibay ng karapatan ng Pilipinas at sa pagprotekta sa pambansang interes. Nakikita po natin dito, no, sa survey po na to, 80% na Pilipino ang gusto sa Amerika. Ang Amerika makakatulong, Swerte po tayo talaga ngayon dahil ang ating Pangulong Bongbong Marcos ay pro-Pilipino. No, yun na lang po itanim din natin sa isip natin. At syempre, gusto na nga po ng mga tao talaga na ang Amerika ang makakatulong talaga sa atin. Tandaan nyo, ngayon yan. Pero kapag dumating ang panahon, lalo sa 2028, sa election, mind you, kailangan po tayong mga Pilipino, lalo po yung mga nasa Pilipinas, gamitin po ninyo ang utak nyo. Gawin nyo pong matalino ang pagboto nyo. Dapat po, ang ihalal nyo po ay yung manunungkulan sa ating bansa na pro-Philippines, pro-Pilipino. Huwag po kayo magluluklok ng pro-China. Masasayang po yung mga tulong ng iba't ibang malalakas na bansa sa atin, yung suporta nila. Kung ang iluluklok po natin ay magiging pro-China. Siyempre nga po, alam niyo na, common sense, kapag pro-China po ang ating iniluklok, wala na. Talaga pong easy access na po ang China sa atin at talaga pong baka lahat na po ng ating teritoryo sa ating EEZ. Ay gawin na po nilang military island at yun nga, baka matuloy na ang sinasabi nilang maging probinsya po tayo ng China. Which is, sinasabi ko sa inyo, nasa huli ang pagsisisi at huwag naman pong mangyayari dahil mawawalan na po tayo ng kalayaan. Tandaan nyo yun, di ba? Yung kalayaan po ang pinakamagandang gift ng Panginoon sa atin. Regalo yan ng Panginoon, kalayaan sa lahat, mapagpahayag sa lahat.
As in, kapag meron pong isang bansa na kontrol sa ating pagpapahayag ng ating saloobin, wala na po tayong magagawa doon. Tulad po ng komunistang China. Ganun po sa kanila, lahat po ay may busal. Bihirang-bihira po sila makapagsabi ng kanilang saloobin ng malaya. Ganun po yung kontrolado po sila ng kanilang gobyerno. Kasulukuyan po ang ating Republika ng Pilipinas, meron po tayong kalayaan na ihayag ang ating saloobin, magprotesta lahat po. Dahil po tayo ay nasa may demokrasyang bansa. At yun nga po, kung talagang mawawala po ang pro-Pilipino na leader sa atin, wala na po, tapos na po tayo. At syempre, mag-pull out na rin po yung mga suporta, lalo po ng Amerika, Japan, lahat po yan. Kasi nga po, magiging Chinese na tayo, base na tayo, ang Pilipinas. Yun po ang pinaka wag na wag mangyayari dahil sinasabi ko nga sa inyo, nasa huli po ang pagsisisi. Wag po natin gawin yan. Talinuhan po natin ang ating pagboto. I-remind ko na po kayo, malapit na po ang 2028. Wag po kayong boboto dyan sa Pilipinas ng leader na pro-China. Sayang po ang Pilipinas kapag ginawa nyo yan. 82% o mahigit 8 sa bawat 10 Pilipino ay pinili ang Estados Unidos. Sipin nyo halos lahat yan. Lahat lang nasa lineup na yan. United States, Japan, Canada, Australia, South Korea. Lahat po yan ay kaalyado po ng Pilipinas. Wala pong China o Russia yan, North Korea, di ba? Kumbaga maganda pa rin po itong survey na to. Yung mga sumunod, yung Japan, Canada, okay pa rin po yung mga yan. Pero syempre, number 1 talaga ang Amerika. Dito lang kudos po sa lahat po ng kumausap doon sa nag-survey, no. Talaga pong gumamit po sila ng kanilang utak, no. Talaga pong makikita po natin dito na talaga pong matalino na po ang mga Pilipino. Kasi alam na po talaga nila, mulat na sila, na alam na nila kung sino ang mga bansa na dapat talagang, kumbaga, yun yung makakatulong sa Pilipinas. At yan po ang Amerika. Real talk po yan. Mas maganda pong ang Amerika ang ating makatuwang dyan sa problema natin ngayon sa China. Huwag po tayo maging pro-China dahil po tayo po ay Pilipino. Kasi pag tayo po nahawakan talaga ng China, tapos na po talaga. Kasunod ang Japan na may 64%, Canada na may 58%, Australia na may 51% at South Korea na may 37%. Samantalang isa lamang sa bawat 10 Pilipino ang may tiwala sa China. Isipin nyo, meron pa rin talaga, meron pa rin talaga na kahit 1% yan. Meron pa rin talagang naniniwala na ang China ay maganda na makapasok talaga o humawak sa Pilipinas. Isipin nyo, dito lang sa mga ginagawan po natin reaction video, lahat halos po na nangyayari sa buong mundong kaguluhan. Hindi po mawawala ang bansang China. Bakit meron pa rin 1% naniniwala talaga na okay lang yung China? No? Hindi ko po alam kung nasaan yung logic o yung kasi lahat po yung nang ginagawa nating reaction, di ba? Yung nangyayari sa Middle East, may Chinese pa rin doon, di ba? Sinusuportahan nila si ganito, si ganyan. Dito sa atin, sa Asia, di ba? Chinese ang unang-una o China ang talagang numero 1 antagonist o yung gumagawa ng kabalbalan. Anong gusto nyo? Gusto nyo ba yung magulong bansa? Gusto nyo yung hahawak sa bansa, isang bansa o magiging katuwang ng bansa natin? Magulo o nanggugulo? Halos nanggugulo po sila sa buong mundo, lalo po kayo may alyansa na talaga sila, di ba? Ng Russia, North Korea, yung China at ang Iran. Nagsasanipwersa po sila para kalabanin ng Amerika. At pwede pong pagmulan nyo ng World War III. Mag-isip po kayong mabuti. Huwag po kayong padadala sa bulaklak ng dila ng mga pro-China na yan. Kung nababayaran man kayo, pagsisisihan nyo yan dahil balang araw kung magkatotoo yan, wag naman sana na tayo ay talagang mahawakan ng China. Kayo rin na magsisisi. Kasi po, yung lalo po yung mga anak nyo ay talagang mahihirapan sa kanilang mga buhay. Kasi po, kumbaga, legacy po natin to sa ating mga saling lahi, lalo po sa ating mga anak, na maging safe po sila na ang hahawak sa atin o kung sakaling makatulong sa atin, ay dapat yung bansa na tutulong sa Pilipino, hindi magpapahirap sa Pilipino. Nagagets nyo ba yung gusto ko sabihin? Ipinapakita sa resulta ng survey ang matibay na kumpiyansa ng publiko sa mga bansang katuwang ng Pilipinas na nagumagalang sa international law. Yon. Sumusunod sa rules-based international order. Tama. At sumusuporta sa soberanya ng bansa. Diba, isipin nyo, yung China bag, sila nga ang dahilan kung bakit tayo may ganyan Kung bakit tayo ngayon nagpapalakas. Sila ang dahilan, sila ang nambubuli sa atin. Gumising kayo yung mga pro-China ang pag-iisip yan. Pilipino kayo, mahiya kayo sa dugo nyo. Mahiya kayo sa balat nyo. Mahiya kayo sa mga bayani natin nagbuwis ng buhay para ilaban ng bansang Pilipinas. Tapos, kakatigan nyo ang China na nambubuli sa atin, na humahara sa atin, na nang-aapi sa atin. Di ba na gustong kunin ang ating soberanya, na ang ating iisi? Pag-isip kayo, huwag kayong ganyan. Mahiya kayo. Ayon kay Strat-based Group founder at Chief Executive na si Professor Victor Andres Manhit, malinaw sa resulta ng pag-aaral na mulat ang mga Pilipino sa patuloy na agresyon ng China sa West Philippine Sea.
Dagdag pa ng profesor, alam ng mga Pilipino kung sino ang lumalabag sa karapatan ng bansa Yun. at kung sino ang mga tunay na kaibigan ng Pilipinas. Malaking kudos po talaga no, sa lahat po ng 80% na Pilipinong naniniwala na ang China po talaga ay walang magandang idudulot sa ating bansa. Kudos po sa inyo. Nakikita ko po yung pagka-patriotism nyo, yung makabansa tayo, no? Dapat lang po yun kasi Pilipino po tayo. Walang ibang dapat makinabang sa ating EEC sa West Philippine Sea kundi ang mga Pilipino. Hindi kung sino mang lahi na yan na yung, lalo po yung Chekwa na yan. Ryan Lacanlale. Ayun lang po, no? Sana nagustuhan nating reaction video. Mag-comment ka sa baba kung anong saloobin mo sa dalawang topic na ating ginawa ng reaction video ngayon. Huwag mo rin kalilimutan na mag-like sa ating video. Mag-subscribe ka na rin kung trip mo mag-subscribe para updated ka sa mga ganitong content. Mag-iingat ka till next time. God bless and peace out. Bye.